Ito, lumabas muna, bibili ako ng gamot. Kasi nga meron akong reliever ng 6 hours. So may 4 hours pa ako. Wala akong gamot. Desisyon kasi ng alaga. Hindi pwedeng maiwan na ngayon. Kaya wala akong magagawa. Wala akong mabibili kapag hindi kumuha ng reliever. Pero for the meantime lang yun. Yung week lang na to, tatlong beses na may 6 hours ako ng isang araw. Yung unang 6 hours. Nakatulog naman ng konti pero after ng mga 2 oras ko, hindi man tulog, idlip lang. Bumangon na ako, nagluto, nag-asikaso doon. Pero hindi ako nag-aalaga. Ngayon, nagluto na ako. Bibili naman akong gamot. Nag-ayos na ako ng kwarto ng anak at uuwi. So, ganon. So, hintay lang. Ano ba? Paano bang sana maging okay na to? Yung nakatulog na siya kagabi, okay na yung tulog niya. Kasi naayos yung gamot niya. Mukha ngayon na yung match kanya. Kaso ngayon parang feeling pagod. At ayaw din magpahinga ng hapon. So ayan, CR, parang yun ang kanyang yung CR pag naaligaga siya. Maya ihi. So mahirap yung mag-start pa lang siya. Hindi pa naman siya totally dementia. Parang yung case niya na-depress, na-stress nung pag-uwi ko. So hindi ko naman kasalanan na umuwi ako ng bakasyon. Kasi karapatan ko yun, umuwi ako. Kaya lang, parang yung naisip niya, na tinanong siya ng doktor, bakit siya natatakot? Kasi natatakot siya. Sa akin natatakutan daw niya, baka daw iwanan ko siya. So siguro yun nasa isip niya. Pag bulis ko, baka iniisip niya, hindi na ako babalik. So attached kasi siya sa akin. Yun yung isang niya. Kinatatakutan niya. Kaya, tas nalo ang pa ng dementia niya. Medyo nag-start na. At yun ang pinakamahirap na part pag yun sa dementia. Hindi pa siya ganun katindi, kaya lang nag-aagaw pa Mahirap yun. Pinakamahirap yun. Experience naman ako ng may ganung sakit. Sa dati kong alaga. Ganun yung case. Mahirap. Talagang mahirap. Dumating na sa punto na talagang wala na siyang alam. Wala na siyang alam kundi pangalan ko. Wala na siyang alam kung ako lang. Paulit-ulit na siya. Nagwawala na siya. Kumbaga talagang iyak na yung mga anak kasi hindi na sila kilala. Hindi nila matanggap na gano'n. Hindi nila agad matanggap yung nangyayari. Mahirap talaga yung gano'n. Pero dapat, handa. Hindi handa sila. Ang weather sarap. Yung lamig. Yung lamig niya yung lamig na hindi ka naman manginginig. Pero malamig. Basta masaya. Masaya yung ganda. Mas walking ng konti. Walking na rin pagbili ng gamot. Kaya yun ang story ko ngayon. Lang share ko bilang isang caregiver. Hindi biro. Pero lahat may paraan. Sa una mahirap. Kailangan talaga lang may paraan. Yung sa gamot niya talagang hinanap ko yun. Sinabi ko rin yun sa doktor na dapat. Di ba dapat ganon? Yung buuin na, ganyan. Kasi mas kailangan niya yung tulog. Yun muna mag-focus sa tulog. Sa awa ng Diyos, yun. Sinabi ko sa anak, saka sa doktor, sinabi ng anak sa doktor. Kausap sila. O, na-aprobahan. Kahit pa paano. At least, unang gabi okay. Pasok. Nakatulog kami parehas. Ito lang araw na to. Yung araw lang. Ihi naman siya ng ihi. Gusto niya CR kahit hindi na iihi. Lahat masakit sa kanya ngayon. Kasi nga, lagi siya nakaupo. Mahirap yung kondisyon niya. Hindi siya nakakagalaw ng ayos kasi kung hindi ko hawakan, hindi siya maglalakad. Itong braso, itong balikat niya, laging masakit. So, paano? So, yun lang. Mas muna ako. Gala muna. Pili muna ng gamot at hihinga. Parang gusto ko mag-Golda. Parang gusto kong hanapin si Golda. Hindi si Golda. Yun ang favorite kong ice cream store, si Golda. Kaya lang wala na dito. Kaya, mamaya, sisipagin ako. Meron akong alam doon, medyo malayong lakarin. Baka, sa isang araw na, meron pa naman akong isang araw na dito na may 6 hours. Bahala na kung ano-ano. So, yun lang. Bye na muna. At least, nakahinga. Bye!